Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So, ito na guys, dun sa mga naghahanap ng MOS sa akin na Glock, no? So, for this video, we will be unboxing and testing the Armorer Works VX7310 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay? So, kaya ako nasabing MOS kasi MOS to. Right? MOS means Modular Optic System. So, natatanggal to, kakabit naman ng plate, then may optics. Okay? So, yan ang unit. Alright. So, before we get started, so, pakita ko muna sa inyo yung box. So, ito yung box niya. Okay? AW Custom, Armorer Works. So, Armorer Works is made in Taiwan, and it's a sister company of WE. Okay, so more or less yung mga sukat ng mga magazine, so yung mga parts nila, medyo, actually same no? Hindi siguro 100% yung iba, kasi syempre pag, for example to, hindi naman to Glock. So, siguro some of the parts are the same, but not all. Okay? So, ganun siya. Okay. So, what's in the box, no? So, aside from the unit, meron siya kasamang magazine. Saan ba yung magazine na to? Ito yung magazine niya. Ayan. So, pagka Armorer Works, usually red yung mga rubber, no? Parang ito, katulad niyan, yung nozzle niya is color red, no? Okay. Tapos, what else? So, aside from, wait, meron siyang manual, ito. Ayan. So, yan yun. Okay. Tapos, yung magazine, no? Meron siya kasamang isang plastic na meron dalawang Allen wrench. Okay, dalawang. Kailangan mo yan. Tapos, meron siyang iron sights na mas mataas dun sa stock. Okay? Kasi pagka kinabit mo yung optics, meron kasi iba, gusto nila yung tinatawag na co-witness. Okay? Nagka-co-witness. Kumbaga, nakabit na yung optics, tapos nakikita rin nila yung iron sight. So, kapag ka-stock, kinabit mo yung optics, mababa yung iron sight na stock Yung ganito, mababa yan. So, hindi mo siya makikita, hindi siya magka-co-witness dun sa red dot. Kaya kailangan gamitin mo yung iron sight, matataasan mo para mag-co-witness dun sa red dot. So, para nakaganyan siya, or hindi ko alam paano nakaya na ganyan. Kung kayo, ganyan. Hindi ko alam Tapos kunyari, may red dot dyan. So, nakikita nyo yung dot nasa may taas na itong nakaganon. So, parang co-witness yung tawag sa kanya. Okay? So, marami ganon. Tapos, meron siya kasama na 4 na plate. Okay? So, ayan. 1, 2, 3, 4. Okay? 4 na plate. So, wait. Ito ba? Okay? So, ngayon itong mga plates na to, para to sa optic. Yung red dot na nilakabit sa ibabaw ng pistol. Wala kasi ako. So, wala akong sample. Okay? So, sa mga naghahanap sa akin parati ng MOS, ito. Okay? Lagi nyo hinahanap, di ba, Glock? Wala ako. So, ito ang ko. Kasi nga, itong unit kasi na to, to siya hindi siya Glock, no? This is inspired or this is copied from Polymer 80. So, kung hindi kayo familiar dun sa sinasabi ko, i-google nyo lang. Polymer 80. So, siya? Frame siya ng, para isang kumpanya siya sa Amerika yata, na gumawa ng frame, no? Ito, ganitong design yung frame. Kung saan, pwede mo ikabit dun yung mga Glock mo. Kunyari, bumili ka ng Glock. Tapos ayaw mo yung grip. Pwede mo ilipat dito. Kasi nga, yung grip angle na to is parang mas maliit kaysa sa dun sa grip angle ng Glock. So, ayun siya. Okay? Kaya, ganito. Google nyo. Polymer 80. Okay? So, itong unit na to, parang Glock din naman siya. So, plastic yung dito, and then metal yung ibabaw. Okay? Yun siya. So, teka, tapos na ba yung ko? Tsaka, meron pa pala kasamang screw. Yan. Isang pack ng screw. Ngayon, meron ako mga nakikita sa internet na pag sinabing MOS, meron kasamang, dati yata yung ganito, may kasamang dummy optic. So, yung dummy optic is that parang plastic siya na mukhang optics pero walang ilaw. Dummy kaya siya tinawag na dummy So, itong batch na to, yung lumalabas siya ngayon, parang hindi na nila nilagyan ng dummy optic.
Kasi siguro naisip nila, it's a dummy idea. Kasi nga, wala namang gagamit ng dummy optics kasi wala namang red dot dun eh. So, ano yung kakabit mo para mag-display lang, para may, kunwari, maporma lang. Kasi hindi naman siya nagpo-function. Sayang lang yung, ano eh, yung cost, diba? So, may posibilidad yun. Kasi nga, lahat daw ng stock, sabi ni supplier, ganyan daw lahat, pare-parehas, wala daw sila nung dummy optic. Tapos, actually, meron ako mga tinignan na website. Yung ibang website na nakita ko, wala nang naka-display na dummy optic. So, pero yung iba meron pa rin eh. So, siguro nga, yung mga iba na hindi nila na-update, luma yung ano, pagka luma pa yung picture, may dummy optics. Pero meron ako nakita, wala na eh. So, yun. Okay? So, yun. So, ngayon, ang gagawin natin? Testingin na natin. No? Testingin na natin. So, mag-FPS test na tayo. Nasa ng magazine. Okay? So, ito. So, yung magazine niya, ano is same with the WE Glock MOS magazine. Okay? Same siya. Iba lang yung kulay. So, yung sa WE kasi black, diba? So, ito, red. So, okay. So, yan. Ganyan din. Iloload na natin dito. Okay. So, lagyan natin ng 6. Okay. Tapos, kakargahan natin ng 12 na gas. Okay. So, this actually works the same. Parang Glock din naman siya. Okay. Yan. Same lang din naman siya sa Glock. Okay. Tapos to, buksan natin ang ating chronograph. Na makita nyo kung gusto mga interesado sa FPS, no? Okay. Yan. Okay. Ito na. Lagyan ko na ng gas. May bala na. Okay. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Ngayon na itong muzzle na to, ay makikita nyo, threaded rin siya, no? So, pwede mo rin siyang kabitan ng suppressor. Tapos, yung inner barrel niya is brass. Parang Glock din nga. Okay. So, ito na. Pasok natin. Ayan siya. Kakasayin na natin. So, ayun yung BB. Okay. So, firing. Ganyan. 285. 273.9. Snappy naman, 278.1. 276.4. 274. And 277.6. Okay? So, medyo snappy naman. Pero, ano napansin nyo guys? Mababa yung FPS. Diba? Kasi dapat nasa normally pag yung mga WE natin na standard. Okay, so ito MOS to, diba? So pagka hindi siya MOS, ang tawag ko standard. Okay? So yung mga Glock na standard natin, diba? Ilan yung FPS, mga initial? 370, diba? Okay? Tapos ito makita nyo 277 lang. Okay. So ngayon, i-explain ko sa inyo. Kasi ang mga MOS, mas mahina siya compared sa mga standard. Okay? Ngayon, syempre isipin nyo, bakit? Kasi iba kasi yung blowback niya. Yung blowback housing niya or yung nozzle housing niya, it's different. Ayan, so mapapansin mo, ayan. Okay? Kasi yung nozzle na to, mas maliit compared sa nozzle ng standard. So meron ako dito, slide ng WE Glock 17. Ayan, makikita nyo. Kata nyo yan? 10, di ba? So ngayon, ito, actually, nakita mo yung nozzle na yan. Tapos basically yung housing niya. Hanggang ibabaw yan eh. Yung nozzle na yun. Kasi yung spring na nandito eh. Unlike yung mga ganito, tatanggalin mo pa tong cover na to. So, bababa lang to eh. Tanggalin na kaya natin. Pakita ko sa inyo. Ito, meron ditong tool. Tanggalin natin. Pakita ko. Okay. Para mag-gets nyo. So, yun yung isa sa mga dahilan actually kung bakit medyo natagalan tayo magbenta ng MOS. Kasi alam ko, dati pa kayo tanong-tanong sa akin eh. Diba? Tapos mapansin nyo, never ako nagbenta ng MOS. Ngayon lang ako nagbenta ng MOS eh, diba? Kasi nga, dati, na-testing ko na yung MOS. Tapos nakita ko nga, mahina. Tapos sabi ko, pag-glock ako MOS, mahina. Walang sense. Yun. Kaya ang ginawa ko na lang is medyo pinag-aralan ko muna yung mga iba-ibang baril. Tapos, sabi ko, tumingin ako kay Armor Works.
tumingin ako sa website niya. Sabi ko, ano nga itong unit na to? Tapos yun nga, napansin ko, tika lang, ba't parang polymer 80 to ah? Kung polymer 80 to, ibig sabihin, iba yung grip angle na to. Tapos yun na, tapos nag-request ako kay supplier. Sabi ko, boss, baka pwede kang mag-order na to. Okay. Ganun tayo kalakas kay supplier. Nag-order ako, sinabi ko sa kanya, nag-order siya. So, ayan. Kita niya guys. So, ngayon, syempre ito, di ba? Sa ilalim pa niya, nadudumpa yung nozzle. Kaya maliit na lang yung nozzle. Kaya, yun yung sa tingin ko ah. Kaya sa tingin ko, kaya medyo mahina yung FPS niya. Okay? Or, ayan. Or, pwede din, ito isang factor. Or pwede din, mahina yung lumalabas na gas. Okay? So, ito yung magazine ni VX7310. So, this is the MOS magazine. And this is my WE Glock 17 magazine. Okay, yan. So, ayan guys, tikatabi na natin to. Ayan guys. So, makikita nyo, mas malaki, di ba? Parang mas mahaba ba? O, di ko na sure eh. Yan, parang ito naman kasi parang mas malapad naman. Di ba? Pero, ayun. Okay? So, this is one of the reason why hindi sila 100% compatible. Siguro, I don't know, 40%? Nagets mo? So, kapag meron ka, let's say, magazine ng MOS or pag meron ka unit, ganyan. So, kapag meron ka unit na MOS tapos bibili ka ng magazine, you have to make sure para more or less is maganda yung performance ng unit mo. MOS magazine din yung bibilin mo. Huwag ka bibili ng standard na magazine. Okay? Although, parehas lang to. Okay? Tinitingnan ko, wala naman siya din nakikita. Saka parehas, MOV. Yan, parehas naman. Although, yun. Ang nakikita ko lang difference nila is itong sa may ibabaw, itong dalawa. So if ever na, for example, itong magazine mo, meron kang MOS na magazine, gusto mo siya gawing standard, kung hindi ako nagkakamali, kailangan mo palatan yung maglip at saka itong gas route. Kasi, pag yung gas route lang, meron kasi siya yung parang, yung maglip, di ba? Yung parang, may pwesto kasi yan eh, dun sa gas route eh. Dun sa maglip, di ba yung gas route, may pwesto eh, kasi rubber. So kung mapapansin mo to, parang mas malapad to kaysa sa dito. So, kapag gas route lang pinalitan mo, hindi kasya dun sa butas, dun sa pwesto. So, pag to tinanggal mo, ito nilagay mo dito, hindi yata to kakasya, itong gas route hindi yata kakasya dito sa maglip. So, kailangan, combination siya ng maglip at saka ng gas route. Ganon. So, kunyari, meron kang standard, gusto mo gawin MOS, kailangan mong bumili ng ganito. Yung maglip, at saka yung gas route na to. Tapos, papalat mo dun sa standard na magazine mo para maging MOS siya. Okay? So, yun ang sa tingin ko, ang dahilan kung bakit medyo lower FPS siya. So, yung blowback naman niya, mas mahina compared kay yung mga standard, pero malakas pa rin. Kumbaga snappy naman siya. Okay naman yung blowback niya. Tapos, yun nga, half chamber nila, pag tinitingnan ko, same lang eh. No? Ayan, same lang. Same lang sila. Teka, paano ba? So, yung may red, yun yung yung may red, yun ang yan nyo, same lang naman eh. Okay, pero iba yung housing nila. So, same lang yung half chamber nila. Okay? So, yeah, magkaiba to, itong part na to. Yung recoil spring nila, parehas nga eh. Iba lang yung kulay. Parehas yung recoil spring eh. Okay? So, ayun. Ganun siya. Okay, ayan siya. So, kakabit mo dyan. Ngayon, itong mga plates, sinilip ko na eh. Hindi ko alam eh kung para ano optics siya eh. Wala naman kasi siya nakasulat na, kunyari, ano ba yung mga optics na alam ko. Kunti lang kasi alam ng optics. Ang alam ko lang, RMR tsaka doctor site lang eh. Hindi ko alam yung iba eh. Okay. So, wala nakasulat ako para saan siya. Meron lang nakasulat sa kanya number, 01, 02, 03, 04. Yung apat lang na yun. So, if ever na bibili kayo ng optics, siguro kailangan dalhin nyo yung apat na plate. No? Tapos, pagdating nyo sa nagtitinda ng optics, susukatin nyo. Alam ba yung kasya dito? Kanyari, may nakita kayong optics gusto nyo. Ay, parang okay ito ah. Tapos susukatin mo, kasya ba siya dito sa plate? Kasi usually, ito yung medyo mahal. Kasi ito yung medyo mahirap hanapin, alam ko eh. Yung mga plate. Kaya,
Kaya medyo mas mahal tong unit na to compared sa standard kasi nga dun sa mga plates. Okay? So, ano ba ba? So, meron din akong papakita sa inyo. Teka, balik ko lang muna to. Teka, to diba ito yung polymer 80, no? Or yung, kabit ko tong slide ni WE. Pasok. The WE Glock 17 slide, pasok. Ayan. Gagana ba? Wait, isipin ko lang. Gagana to pagka yung magazine ko yung 17. Testingin natin. Okay. Kailangan standard. Kasi standard kasi yung nozzle na to eh. Testingin natin. Ayan. Okay, nilagyan ko na ng BB. Lagyan natin ng gas. Okay. So, gamit ko yung lower part, no? Ayan. Pasok natin. Kasayin natin. Tapos, putok natin. Okay. See? Gumana. Actually, parang mas malakas yung blowback nung VX7310 kaysa sa dito. Pero mas malakas ang FPS ito. Bakit kaya? Hindi ko alam. Parang mas mahina yung blowback nung WE ng Glock 17 na slide. So, ayun. Okay? Ganun siya. Ayan. So, tanggalin natin. Bababaan natin to. Then, yun. Bago mo siya makakalas, tandaan mo, kailangan ikasama muna siya bago mo siya tanggalin. Okay? So, yun. So, basically nga, parehas lahat. Wi. So, ang pinagkaiba lang nila is yung upper na part. So, kunwari, meron kang Glock. Gusto mo yung Glock mo. Tapos, gusto mo subukan tong frame na to. Eh, di bumili ka ng isang ganito. Tapos, gamitin mo to. Okay? Actually, meron din pala, nagpa-order din ako ng 7300. So, hindi siya MOS. Meron din, no? So, tsaka ko na iba-vlog yun. So, popost ko na lang sa price list kung magkano yung presyo. Okay? Medyo marami na ako ginagawa, nakakalimutan ko. Okay. So, ayun guys. Wait. Meron pa pala last one. Holster. Okay. Iba kasi may tatanong. May holster kasi. Di ba, syempre, practical shooter tayo sa mga holster. So, sa ngayon, ang kasyang holster sa kanya is the JR Holster Macro and the JR Holster Micro. Okay. So, this is the macro holster. Okay, so ayan, nalagay natin. Pasok natin dyan. Tapos, pag macro kasi pag ganyan eh. Dito muna. Tapos, shoot mong ganun. Ayan. Tapos na-lock mo to. Pwede mo to lock. Ayan yung lock. Okay, ayan. Para hindi siya mahuhulog. Okay, so ganun siya. Okay, so pagka bubunutin mo siya, pag ganyan, dito. Pag lagay mo yun, nakaganon. Pag bunot mo ng ganun, ganyan, di ba? Tapos, gaganyan ka. Bubunot mo siya. Okay? Tapos, yung isa is the micro. So, ito naman yung micro. So, yung micro, parang genovation siya. Yung genovation, hindi kasi pwede kasi medyo mataba kasi ito eh, actually. Medyo mataba. So, yung genovation, pwede din naman, pero may space eh. So, baga, sa ngayon, hindi pa yata siya masyadong perfect. Actually nga dito, medyo masikip. Medyo masikip. Nagkataon lang, medyo flexible lang kasi itong mga to. Kaya kahit pa paano, ayan. Pagka ipasok natin. Ayan. Ganun siya. Medyo masikip siya compared sa, kunyari, Glock yung gamit. No, Glock medyo may konting alog eh. So, ayan. Tapos ito, lalak mo siya. Manual lock nga lang. So, ganun siya. Ayan. Okay. So, pag bubunutin mo siya, pag ganun. Okay? Yun. So, ayan guys. So, this is the Armourer Works VX7310 Airsoft Gas Blowback Pistol. So this is the Polymer 80 with MOS pistol. Okay? So, ayun siya guys. Alright? So, that's it guys. Thank you for watching. Until next video, always remember to stay safe, stay great,
Be good and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.